Baradong kanal dahil sa basura at problema sa hindi maayos na garbage disposal. Kaya nananatiling suliranin ng Davao Region ang pagbaha, lalo na kung malakas at tuloy-tuloy ang nararanasang pag-ulan. Tulad na lamang sa Davao City, kapag malakas at walang tigil ang ulan, nakararanas agad ito ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 11, regular silang nagsasagawa ng declogging sa mga kanal, lalo na sa mga national roads. Sa karon ang atong ginabuhat sa diri sa syudad mismo is ginapadayon man gid gihapon nato ang daily na paglimpyo sa mga kanal labi na kung along our national roads aron mapugnan nato ang baha. And sa karon we are also implementing projects aron ma-address ang flooding pinaagi sa pag-improve sa mga existing nato na mga drainage diri sa syudad. Ayon sa ahensya, 15 proyekto ng flood control program ang naipatupad sa Davao City mula 2016 hanggang 2022 sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kasalukuyang administrasyon, may mga kaparehong proyekto ang nakumpleto na para sa buong Davao Region. Sa ngayon, may 8 pang proyekto ang isinasagawa sa buong rehiyon ngayong 2025. Samantala, 66 na flood control projects ang inaasahang maipatutupad sa susunod na taon. Year doon na natay proposal for 66 projects amounting to 6.71 billion para sa Tibok Rayon 11. So these are composed of kanang mga concrete revetment and other flood control facilities na atong ipatuman aron ma-address ang flooding diri sa Tibok Rayon 11. Since karon naapaman siya sa national expenditure, since karon naapaman siya sa NEP, we are hopeful na mogawa siya sa aton General Appropriations Act aron ma-implement nato. Kay nakita man gid nato na doon na gid tay problema sa flooding diri sa Rion, no? Labi na kay doon na tay mga major rivers na naa diri. Ayon sa ahensya, wala namang problema sa mga natapos na proyekto. Ngunit may mga ginagawang proyekto pa lamang upang tuluyang matuldukan ang problema sa baha, lalo na ngayong tag-ulan. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.